Hello Cancer, ito yung reading mo para sa buwan ng November. Ano lahat yung mga dapat mong malaman, mga mensahe, mga possible na paparating. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers. Maraming salamat po sa lagi ninyong pagsubaybay Cancer. Sobrang thankful and grateful ako at malaking tulong sa akin yung inyong mga likes, shares, and comments. Sa mga gusto mag-avail ng private reading services ko, panoorin nyo na lang hanggang dulo. Nandyan yung detalye or yung mga nakasulat sa description, pakibasa na lang. Okay, hindi ito magre-resonate sa lahat. Do not expect na makaka-relate kayo 100%. At kung hindi tumutugma sa'yo, hindi ka nakaka-resonate, wag ipilit, no? Ibig lang sabihin talaga nun, hindi talaga para sa'yo. Okay, Cancer. Kuha tayo ng 4 na cards mo dito. Tingnan natin itong mga possible na paparating or overall energies. Meron kang dog barking, hand grapes, at saka young woman. Staying focused, wondrous universe, crossing bridges and unknown territory. Ano pa natin yung iba? Latag muna natin yung mga cards mo. Merong Libra energy dito. Meron ka ring Virgo energy. Meron kang World card at saka Cancer energy. Meron kaibigan, ewan ko kung magkikita ba kayo, mag-uusap, bonding, or kung meron ka bang kaibigan na nangangailangan ng tulong or ikaw yung tutulungan ng kaibigan mo. Either tulong or advice from a friend. Ayan. Basta may nangangailangan ng tulong dito. Ayan. Either ikaw o yung kaibigan mo, pwedeng magtutulungan kayo, pwedeng ikaw yung tutulungan niya. Or ikaw yung makakatulong sa kanya. Pwedeng advice, tulong, anumang klase ng assistance yung kinakailangan dyan. No? Kailangan ng helping hand eh. Pwedeng dadamayan, advisean, tutulungan kung ano man yung pangangailangan ng isa. No? Pero strong energy ng magkaibigan. O pwedeng gagabayan, hindi lang naman siya material, hindi pera, pwedeng hindi pera, pwedeng advice or gagabayan eh. Okay? At saka pwede ring meron kayong bonding. Whether friends to, family. Lalabas for sure. Lalabas. Magsasaya, mag-e-enjoy. Hindi ko alam kung may outing kayo or kakain kayo sa labas. Basta any kind ng activity, lakad na sure ball na mag-e-enjoy kayo. Family, friends man yan or romantic. Sabi dito, meron kang makakadil. Kahit na anong gender to guys ha, basta mas bata sa'yo. Dealings or relationship daw with someone na mas bata sa'yo. O pwedeng yung friend mo mas bata or yung person mo mas bata or nakababatang kapatid or kung sino man yan, mas nakababata sa'yo, romantic man or hindi. Labas tayo ng para sa mga dito. Ito na yung staying focused. Sabi dito, hold the course. So, maging focused ka lang dyan sa ginagawa mo. Ituloy-tuloy mo lang yan, Cancer. Kasi nakikita ko maganda yung magiging kahihinatnan niya na yan.
You will walk in beauty with the Wondrous Universe card, no? Basta this is not the time to quit or ibahin o magulo isip mo, ma-distract. Kung ano man yung path mo, yung ginagawa mo na yan, ituloy-tuloy mo lang. Maging persistent ka, i-commit mo yung sarili mo dyan. Or something about pagtiyagaan mo. Or kung pinaghihintay ka, maghintay ka lang. Sabi nga, wag mag-quit, ituloy-tuloy mo lang, i-continue mo lang ito. Or maging patient ka lang. Basta, dire-diretso lang, pa-move forward lang dapat. Wag tumingin sa gilid-gilid para hindi ka na magulo, maabala, no? Ma-distract. Mag-focus ka talaga doon sa pinaka-goal, sa pinaka-gusto mong marating, mangyari, no? Kasi for sure, magbubunga ng maganda. Ito na yun, no? Yung magagandang bagay na paparating sa'yo, you will walk in beauty. Okay, maaaring magagandang blessings to opportunity or maganda yung pinaka-outcome nung pinaghirapan mo kasi nga tututukan mo yun eh. Okay, basta there is something magnificent, wonderful, or beautiful na naghihintay sa iyo ngayong November. At meron ditong pagtawid, it's an ending, releasing, yan, ano man tong mga bagay na dapat mo nang talikuran, iwanan na, tapusin na, i-release. Yan. Pwede rin naman connecting kung hindi ikaw lalayo dito, hindi mo ikakat yung communication or yung connection. Pwede rin namang i-connect. Pwedeng paglipat. Something na itatawid or makakatawid ka dito sa ganitong sitwasyon. No? Ibig sabihin parang natapos na tong chapter na to, palipat ka na sa susunod. Parang world card. Or you are done, through ka na dito sa relationship na to or kung ano man to something and then magpo-focus ka na lang sa ibang bagay sa panibago, tatalikuran mo na or iwan. Either, kung alin doon. Okay? Pero for sure merong healing na, pwedeng may healing na kasabay ito. So kung tinatalikuran mo na yung past hurts, traumas, or past connections na yan, and nagko-continue ka na lang sa buhay mo, para mag-move on ka na lang, no? Time for healing, pwedeng ganun. Basta meron ditong either magko-connect, lilipat, magle-level up, or i-disconnect, i-give up, or i-release. Or mag-e-end, okay? Basta magko-continue ka na lang dito eh. Sa tingin ko magpapatuloy ka na eh. Okay, kung anumang mga sitwasyon niya, malalagpasan mo yan kasi makakatawid ka sa tulay in November. Ayan no, you are exactly where you need to be. Kaya wag ka nang magulo isip. Sabi ko nga, wag ka nang magpa-apekto sa distractions. I-continue mo lang itong path na to, itong ginagawa mo. Dire-diretso lang. Naghihintay sa'yo yung magagandang bagay at makakatawid ka. Ayan no, nasa tamang landas ka eh. Kaya kung nanghihingi ka ng sign ng confirmation, ito yon. You are exactly where you need to be. So all you have to do is maging persistent, maging committed, maging patient dito sa path na ito. Pwede kang merong something na bago sa'yo, paparating. Unknown territory means new experiences, no? Mga kakaharapin mo na, pwedeng wala kang alam dun sa mga ganung bagay. Totally bago sa'yo. Totally bago para sa iyo. Okay? Pagdating sa love life mo, may mga bagay na dapat pag-usapan or ewan ko, may mga bagay dito na hindi nasasabi sa isa't isa. Pwedeng matitinding emotions or feelings towards each other. Yan, kung sino man sa inyo yan. Pwedeng pareho kayo or yung isa sa inyo. Merong gustong aminin, may mga gustong sabihin, or may mga tinatago, kinikip sa sarili, pwede mga emotion or secret or mga bagay-bagay, pero hindi masabi-sabi or tinatago. Yan. Pero kung feelings yan, pwedeng nagkikim-kim ng feelings, or may mga matitinding pagnanasa, pagkagusto, basta emotions or feelings na hindi
hindi niya na ma-express, hindi sinasabi or kinikip. Okay, so kung meron mang nagkaroon ng problema dito or magkakaroon ng problema, pwedeng ano to, mga emotions. Kasi parang kung nagka-problema kayo, kailangan may hihingi ng sorry dito, kailangan may aaminin. Yan. Pwedeng may mga revelations dito between you and your person. Magkakaalaman ng mga tinatagong nararamdaman or tinatagong sikreto. So, ang goal dito is maayos yung connection. Pwedeng may problema or magkakaproblema kung mangyayari pa lang ka. Habang kinikip yan, the more lang na lumalala yung situation ninyo, the more lang na nasasaktan kasi kinikip. Kasi parang habang tumatagal, nag-i-intensify yung emotions eh. The more na hindi pinag-uusapan. Okay? Or the more na tinatago yan, nararamdaman yan, lalo lang nahihirapan yung bawat isa sa inyo or kung sino man sa inyo. And yun, mukhang may kailangan mag-sorry dito. Mukhang may nakagawa or makakagawa ng kasalanan, no? Okay, so pwedeng may Libra energy dito, makakadil ka. Pwedeng may Virgo at saka Cancer. Pwedeng naging unfair itong person mo sa'yo, may nagawang kasalanan. Kailangan talaga may mag-sorry dito. O yan, romantic man ito or hindi. Pwedeng iba sa inyo na argabyado kayo. Merong hindi naging honest sa inyo. Merong hindi maganda yung naging trato sa inyo. O justice card is pwedeng karma card yan, ha. Consequences ng mga maling decision or action, pwede rin naman. Pwedeng ito yung mga consequences. Meron ditong kahit na mag-effort yung isa ay hindi niya, alam mo yun, parang nababaliwala yung effort, hindi na-appreciate or i-reject. Meron ditong someone who is trying hard talaga, sobra todo effort. Pero parang walang nangyayari. Ba napuprostrate kayo kasi parang trabaho kayo ng trabaho pero hindi enough. Basta kung ano naman itong ine-effortan ninyo, trabaho man yan or hindi, yung kinalaman man yan sa relationship or sa trabaho ninyo or sa ibang bagay. Gustong i-improve yung sarili, nagtatry hard para ma-improve yung sarili. Kaya lang meron ditong may pagka-perfectionist, kaya nga yung isa is mare-reject or hindi, para sa kanya hindi pa rin sapat kahit na mag-effort yung isa na to. Okay, pwedeng si Libra, pwedeng si Virgo o si Cancer. Or meron ditong ginagawa niya pero bara-bara yung trabaho niya. Alam mo yung walang quality pagdating sa trabaho. Or pwedeng napilitan lang, or pwedeng tinatamad lang, or pwedeng meron ditong kulang sa effort, or pwedeng na-reject yung ginagawa niya, ewan ko. Or pwedeng walang gana, kaya ganun yung trabaho niya, parang wala siyang gana. Mema, basta magawa lang, ganun. Ayan. Or nawawalan ng gana kasi nga, hindi naman na-appreciate. Pwedeng ganun. Or sayang yung pag-e-effort, parang ganun. Feeling niya. Kasi hindi naman na-appreciate. Kailangan ng closure talaga dito. Hindi pa tapos. So, kung ano man tong mga bagay, sa romantic mo man ito or hindi, may mga bagay na hindi pa tapos dito. Unfinished business. Mga bagay na kailangan na tapusin, bigyan ng closure. Oo. Meron ditong something na wala pang closure, hindi pa final, hindi pa ending. Or may mga trabaho na hindi natapos kasi nga dito parang feeling ko dito, kung pag-aanuhin mo naman tong dalawang card na to, pwedeng may trabaho dito na hindi matatapos ngayong November. Magko-continue pa yan sa December, parang gano'n. May mga pending or delays yan. Pwede rin may mga delay dito. Kaya may hindi matatapos ngayong November.
May offer pero hindi interesado. Ayan, Four of Cups. Or pwedeng discontented, hindi happy sa kung anong meron ngayong November. Meron something na pinagmumuni-munihan, pinag-iisipan, or kailangan pagdesisyonan. Kawalan ng interes, kawalan ng pake, or hindi na-appreciate. May inaabot, hindi pinapansin, may ino-offer, nire-reject, no? Pagiging disconnected, ayan. So, pwedeng sa romantic ito or hindi. Nasa iba yung ano niya eh. Nasa iba yung attention nitong tao na to na ino-operan or nilalapitan. No, hindi niya deadma lang dito sa offer na to. Ano ba to inaabot sa kanya, ino-offer deadma. Kasi may iba siyang gusto or hindi niya, ewan ko, hindi siya interesado. Yan. Tignan na natin yung mga advices pa para sa iyo, Cancer. Okay, remain positive daw. Ayan na nga, oh. Sabi ko nga dito, magpatuloy ka lang. Focus ka lang dyan. Kasi may mga magagandang outcome dito, magagandang naghihintay sa'yo. Basta mag-focus ka lang, maging persistent ka lang, mag-continue ka lang. Huwag kang magpa-apekto sa mga nega-nega. Dapat laging positive yung pag-iisip mo ngayong November. At merong timing dito, ayan. Kung naghihintay ka ng confirmation, tanong sa isip mo kung kailan. May mga bagay dito na mga next year pa. So, hindi uubra, hindi aabot ngayong 2024. O, mga 1 year pa daw yung hihintayin. Kasi nga may delay, may waiting period dito eh. O, choose ano direction. Siguro, ibahin mo yung pananaw mo or ibahin mo yung diskarte mo. Mag-explore ka sa iba, wag kang maging limited lang na ito lang yung nasa isip mo. Dapat mag-isip ka ng ibang ways, ibang diskarte, or pwedeng ano, kailangan mong mag-abroad or ibahin yung, ewan ko, i-shift, no? Meron ditong something na ano, dapat maghanap ka somewhere else, hindi yung nakafix ka lang sa isang lugar or isang idea. Meditation brings answer. Siguro kailangan mong grounding, i-clear yung isip mo, kalma yung isip mo. The more na marami kang isinisiksik dyan, lalong hindi mo masik yung pinakasagot eh. So, dapat pagkalmado na yung isip mo, doon ka maggawa ng desisyon. Pag magulo yung isip, wag. So, kailangan mong mag-meditate. Meron ditong pinag-iisipan, diba? Ayan, tamapat pa siya. So, kailangan mong itong pag-isipan ng mabuti. Mag-contemplate ka, mag-meditate ka dyan sa bagay na yan. Mukhang importante. At ano yung pinaka-closing na mensahe para sa iyo? Ito yung nahugot natin. At ang pinaka-mensahe, closing message, be aware of your thoughts. O, diba? Sabi dito, ayan, no? Remain positive, think positive. Maging aware ka lagi sa mga thoughts mo, sa mga sinisiksik mo sa isip mo. Be aware of your behavior. Yan, hindi lang yung isip, pati yung kilos, attitudes, and the habits in your life. Oh. Be aware of your thoughts, be aware of your behavior, attitudes, and habits in your life. Awareness is enlightening. Kaya kailangan nga laging positive, laging nagme-meditate, laging clear yung pag-iisip at may enlighten ka about something. Mukhang meron ditong magbibigay ng kaliwanagan sa'yo ngayong November. Love you, Cancer. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna.
Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.